Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Okay, dito naman tayo, Lex. Isang hold-upper na matagal nang tinugis ng pulisya nasa kote kung paano siya nabibiktima sa iba't ibang lugar sa lungsod ng Maynila. Eto, panoorin. Sa kuha ng CCTV sa Barangay De Paro, Caloocan City noong ika-2 ng Pebrero taong kasalukuyan, makikita ang isang lalaki na nakasombrero na nasa harap ng kahera ng isang parlor. Maya-maya pa, makikita ang naglabas ng baril ang lalaki, sabay hablot sa hawak na cellphone ng kahera. Ang lalaki agad na nilapitan ng mga customer na nasa loob ng parlor at kinuha ang kanilang cellphone at pera. Maging ang mga staff ng parlor hindi rin nakaligtas sa kawatan. Maya-maya pa, pinalikan ng lalaki ang kahera at kinuha ang kanilang benta. At nang masamsam ng kawatan ng mga gadget at pera, mabilis na siyang umalis. Ang mga customer at mga tauhan ng parlor, mabilis na nagtakbuhan nang makalabas ang kawatan. Sa loob ng 2 minuto, naisagawa ng Dorobo ang pang-hold up sa parlor. Ayon kay Joel, isang hairdresser sa parlor. Nangyari raw ang insidente pasado alas 9 ng gabi. Nagpanggap daw na magpapagupit ang suspect at hindi nila inakala na isa pala siyang hold-upper. Nangyari yun Webes ng gabi, eksakto 8:50 ng gabi. Then yung nangyaring yun, yung suspect mismo nasa labas na pala. Nagche-tsempo siya na pumasok dito sa shop namin. Pagpasok niya, nagpanggap siya na as a customer. Unang welcome niya sa amin, magpapagupit daw siya, sabay ngiti siya. Na makakuha raw ng tiyempong kawatan, mabilis daw itong nagdeklara ng hold-up sabay samsam sa kanilang mga gadget at pera. Panitingin siya sa amin, both sides sa counter tsaka sa mga manicurista. Then lumapit siya sa counter kasama yung manager namin. And then doon na siya nag-start. Kinuha yung phone ng manager namin, tapos naglabas siya ng baril. Eh lahat kami, hindi na kami nakagalaw. Kasi nga, sa dahil lang naglabas siya ng baril, inago pati yung cellphone ko. Sumunod ay yung sa customer, 2 cellphone at saka wallet. E maya-maya, before siya umalis, bumalik pa siya ng counter, tsaka siya kumasa ng baril para kunin yung benta namin. Sa cellphone pa lang, mga 5 units yun eh, aabot yung mga 30,000 plus. Sabay yung benta ng shop namin. Habang papalabas na raw ang kawatan sa kanilang parlor, aksidente pa raw na nakalapit niya ang daladalang baril at tumama ito sa salamin ng shop. Yung tama ng bala sa salamin is aksidente niyang nakalabit yung baril. Kasi yung baril hawak niya sa kanang kamay niya, which is yun naman yung ginamit niya sa pagbukas ng pintuan. Ang suspect kinilalang si Ernesto Cenas Jr., taga Valenzuela City. Sa patuloy na pag-imbestiga ng Kilos Pronto sa pagkatao ni Cenas, napagalaman ng KPT na siya pala ang notorious na hold-upper na nambiktima sa isang tea house sa Quezon City. Patong-patong na asunto ang naisampa sa kanya ng Theft and Robbery Section ng Camp Karingal. Sa impormasyon pa ng pulisya, minsan nang nakulong si Cenas sa kasong robbery hold-up noong ika-28 ng Enero taong 2015. Pero maliban sa Quezon City at Caloocan, tumitira rin pala si Cenas ng pang-hold up sa Valenzuela. Sa nakuhang kopya ng CCTV ng Kilos Pronto sa Valenzuela PNP, makikita kung paano hinold up ni Cenas ang isang tea shop. Pagpasok ni Cenas sa tea house, mabilis siyang nagdeklara ng hold up. Dito, kitang-kita kung paano niya sinamsam ang mga gamit at gadget ng mga customer sa loob ng tea house, saka mabilis na tumakas. Ayon sa Deputy Chief ng Investigation Division ng Valenzuela PNP na si SPO4 Armando de Lima, matagal na nilang hinahanap si Cenas para sa kasong pang-hold up.
Nung nagkagawa kami ng sunod-sunod na follow-up operation sa hold-upan na naganap sa Valenzuela City, kung saan kinasakontan sila sa dalawang magkasunod na hold-up sa aming lugar noong January 25, 2017, kung saan nakunan siya ng CCTV itong suspect natin na si Ernesto Cenas Jr. Dito isang task force ang kanilang binuo para tugisin ang notorious na hold-upper. Nagtayo ng task force ang aming chief of police at nagkaroon ng task force Fatima para bantayan ang mga kahabaan ng MacArthur Highway, particularly sa Fatima, dahil karamihan ng mga nagiging biktima niya ay mga estudyante ng Fatima. At 3 sa Pebrero, taong kasulukuyan, isang operasyon ay kinasa ng Valenzuela PNP laban kay Cenas. Dito na natapos ang kanyang maliligayang araw matapos siyang mapatay dahil sa pakipagpalitan ng putok sa mga operatiba. Pinipilit namin siyang pasukuin dahil natukoy na namin yung lugar niya, pero tumakbo siya palayo at pumasok sa isang bahay hanggang sa masukol siya at nakipagpalitan siya ng putok hanggang sa wala na magawa ang tropa ng operatiba natin kundi mag-retaliate at doon siya na-neutralize. Alam mo, Rex, may kasabihan, ang bawat kasamaan may hangganan. Yun. Sa mga stupido na kriminal na kapareho ng putok sa buhong patay na, mabuti naman sa iyo. At medyo, sana marami pang sumunod sa yapak mo na talagang diretso sa hukay. Hindi nga. Ito ho kasi... Ito yung picture niya, Ben. Yan. I'm sure yung mga biktima yan, hindi nila namukaan eh. I'm sure sa CCTV, malabo. Pero ito ngayon po, I'm sure kayo ho, galit na galit siguro pag nakita niyo yung itsura nito. Pero ang maganda rito, Rex, ma-discern na mga nanonood, sino ba naman hindi mabubuysit dyan? Yan hong sinasabi, patay na ho yan eh. So, wala na hong silbi papapakita sa kanya. Pero doon sa gustong sumunod sa yapak niya, ganyan ang inyong sasapitin. Pag kayo nahulog sa bitag ng mga operatiba. Kasi ano bang klaseng kalokohan, itong pang-hold up na yan, nagkapareho dito, serial hold-upper na to eh. Series of hold-up. Tuloy-tuloy hanggat siya'y natuldukan. Kita mo nga yung video yung unang hinold up niya ho sa Valenzuela, lumipat siya ng Quezon City, payat pa siya. Tumaba na sa pang-hold up. Ayun, nung nang-hold up, mandami na ng pera. Tumaba, kain ng kain. Katas ng Ngayon, lamon. nung tumaba siya, pasensya, busina ho tayo sa mga Hindi, yun yung hold up. Ayun nga, hold upper nga yun. Nung lumaki ang katawan niya, tumaba, hirap na siya tumakbo. Kaya nahuli siya ng mapulis. Alam mo kasi dahil patay gutom yan eh. Gusto niyang lumamon ng lumamon, ayan, sa hulog ka sa bitag ng Kaya warning ho, sa mga gagawa pa ng masama, may kalalagyan talaga ho kayo.